Talagang sunod-sunod po ang mga kasong ipinapile ng mga inakusahan na tinuturing ng mali at paninira sa kanilang reputasyon at pagiging politiko nito hong mga identify na Maleta Boys at grupo na tinuturing na supporters ng mga Duterte. May bago pong kaso, pangalawang kaso ito na ipinail ni Senator Judge Erwin Tulfo diyan sa Mandaluyong City laban kay dating congressman, ngayon nakakulong na, Mike Defensor, Atty. Baligod at Maleta Boys. Pangalawang kaso ito, yung unang kasong kanyang ipinail, cyber libel. Ito, iba naman, pakinggan nyo itong balita. Tanggapan ng Mandaluyong City Prosecutor's Office, kinasuhan ni Tulfo ng grave oral defamation in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang mga nagpakilalang dating niyang bodyguard ni dating Congressman Saldico na sina Jeron Valderrama at Bernard Cumban. Kasama rin sa mga inireklamo sina Atty. Levito Baligod, dating kongresistang si Mike Defensor, ang kasalukuyang Quezon City Councilor na si Ranulfo Lodovica at Atty. Virgilio Garcia. Ayon sa kapo ni Tulfo, nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag na inilahad ng mga inireklamo sa isang hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na nauwian niya sa isang press conference sa Double Gem EDSA Garden Events Place noong Hunyo 16. Ayun. So ayun, malinaw po. Kung yung mga ganito, yung pinakahuling press conference na yon na parang pinapalabas na Blue Ribbon hearing, hindi naman otorisado, fake na Blue Ribbon, panibagong paninira po ang ginawa. So, ito rin itong ginagawa ni Senador Tulfo, karapatan niya yan. Alam niyo bakit? Alam niyo si Senador Tulfo ay mamamahayag yan. Broadcast journalist yan. Alam niya po ang limitasyon at tamang pamamahayag. Kaya yung kanyang galaw na ito, kanyang karapatan yan na mag-file ng kaso. At yan naman ang tamang proseso. Kung nasaktan ka, sinira ka, sa tingin mo'y mali yung paratang, hindi totoo, di kasuhan. Ayan na nga ho, nakakadalawang kaso na ang ginawa ho ni Senador Tulfo laban dito ho sa Maleta Boys. At pati nga yung nakakulong na sa kasong plunder na si Mike Defensor, damay. Kasi sila yung nag-press conference niya sa Mandaluyong kamakailan na naging kontrobersyal dahil ni isang senador hindi walang dumating doon sa kanilang sanay Blue Ribbon hearing, naging press conference at may mga panibagong akusasyon. Ayan po yung mangyayari. Ewan ko kung ano susunod dyan. Ano pang mga galaw ng Maleta Boys. Sunod-sunod na po ang mga kasong kanilang inaabot. Ay yung kanilang mga kakampi at tumusuporta sa kanila, nakulong na. At patong-patong na rin ang kaso. Pang ilan na ba ito? Pang 15 kaso na yata ito. Dahil lahat ng inakusahan nila, nag-file ng kasong cyber libel at perjury. Tapos ito may pahabol pa. So ayan po. Napansin ba ninyo na ang mga kinakasuhan ngayon ay mga identified na supporters ng mga Duterte? Wala naman tayong magagawa doon kasi sila yung nag-aakusa, yung kailang inaakusahan, nasasaktan, at kanilang binabalikan. So, muling aral ito. Huwag kayong paggamit, huwag kayong manggamit, dahil yung pong mga nagagamit na yan, magiging kawawa sa bandang huli. Kasi ang kaso ay matagal, magastos yan, mahal ang abogado, abala sa trabaho, higit sa lahat pagka wala kayong pera at iniwan kayo sa ere, dahil nagamit na kayo at nagpagamit kayo, masusulo nyo ang inyong problema. Di na bali yung sinasiguro si Atty. Baligod, may pera yan. Si Mike Defensor, may pera yan. Nakapamigay nga ng 30 million kay Marcoleta. Pero yung 18 Maleta Boys, dating sundalo, saan kukuha ng pera yan? Temporary ngayon, baka sila tinutulungan ng mga may perang kaalyado ng mga Duterte dahil nagagamit sila. Pero paano pagka naubos na, hindi na sila napakinabangan at nagsawa na yung tao sa paulit-ulit na paratang nila na walang matibay na ebidensya, ano mangyayari? Ay hindi naman nyo pwedeng pagbawalan, hindi nyo pwedeng pigilan, magpunta sa korte ang lahat ng inaakusan dahil karapatan nila yun. Hindi yun harassment, hindi yun paglabag sa karapatan sa pamamahayag. Dahil ang pamamahayag may limitasyon. Ang demokrasya ay may limitasyon. Yun nga yung sinasabi natin. Di ba? Yan yung nangyari doon sa impeachment trial. Betrayal of public trust.
ni Vice President Sara Duterte. Umabuso siya sa pananalita. Pwede rin umabuso umano sa paghawak ng pera. Ayun, pinapanagot. Kaya ganon din po. So, hindi ito pananakot. Hindi ko sinabing guilty kayo. Meron kayong akusasyon, meron kayong pananagutan. Dahil yung inyong mga inaakusahan katulad ni Senador Tulfo, 2 beses na nagpapail ng kaso. Si De Lima nagpail din ng kaso. Si Trillanes nagpail ng kaso. Secretary Anyo, dating National Security Advisor, nagpail din ng kaso yan. General Katapang, New Bilibid Prison, nagpail din ng kaso yan. Congressman Adjong, nagpail ng kasong libel doon pa sa Marawi City. Nako, pupunta kayo ng Mindanao para sa hearing, pamasahe pa lang, patay ka na. Ay yung security pa doon sa Marawi, pasintabi na baka delikado, di ba? Although tahimik naman dyan. Gandang umaga po sa mga taga Marawi City, mabuhay po kayo. Alam ko po na kayo nakaka-recover na sa mga nangyayaring pagsubok dyan sa inyong seguridad. Hopefully, magtagumpay po. Ingat lang po, okay? At lahat ng ating kababayan sa Mindanao, okay? At ating mga kababayan sa Cebu. Sabi nila lahat daw na Visayas ay pro Duterte. Sandali, mukhang mali kayo. Ito nga akong abogadong si Ligutan, ay di ba taga Cebu? Ayan, defense, prosecutors. Attorney Ligutan, Berhel Ligutan, Cebuano, Bisaya, pero taga-OSIG gayon, abogado, nakasama ng public and private prosecutors. So hindi totoo na ang mga kabisayaan ay mga Duterte. Huwag niyong lahatin. Hindi po ganun. Yung karapatan ng iba ay respeto niyo. Totoo naman yan. Bisaya, taga Cebu, magaling na abogado si Attorney Ligutan at napakinggan naman natin sa trial. Hindi yan baka Duterte. Siya nga yung prosecutor, private prosecutor na matindi ang dating. Sa Article 4, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Okay? Nabanggit lang natin yan. Yun po yung sample . So ngayon, makita nyo, nagsunod-sunod na. Mula nang makulong si dating Pangulong Duterte sa ICC, marami nang nakasuhan. Isa-isa nang nakukulong. Marami pang kinakasuhan. Meron pang sumasala ngayon sa impeachment trial. Yun po yung proseso . Nung araw kasi walang proseso. Tukhang-tukhang lang. Pero ayun, pananagutan kaya nakulong sa ICC. Ngayon, walang tukhang, walang human rights violation na iniuutos at ginagawa ang administrasyon ni Pangulong Marcos. O lalo ng Pangulo, walang inuutos na ganyan. Laging ang kanya, ipatupad ang batas. Imbestigahan at kasuhan. Ayun ang nangyayari. Yan ang proseso. For your information lang, kung ayaw nyo maniwala, di bahala kayo. Pagka kayo patuloy na umabuso, patuloy din kayo kakasuhan. Dahil ang inyong mga sinisira at binibintangan ng walang sapat na ebidensya, may karapatan kayong habulin sa korte, ipakulong kung kinakailangan. Please like and share, subscribe and follow.